Angat na yung laman. Kapag naglilibing sila, hindi na kaya dito ng karo. May picture pa siya guys. Tumama. Ngayon, may plano na pala ito. Kaya, or tinapos yung sarili. So, baka mga muna. Ayun. Matakot. Parang mas creepy pa tong daan nila guys. Nasa mga bago yan. Oo ba? Hindi. Yung nasa likod ng luma na. Ano kayang kwento dito? Parang wala naman guys. Pero try lang natin pasyalan. Ito yung isang cemetery dito po sa sa Sevilla. Kambagi, Barangay Kambagi. Shout out sa iyo kung taga dito ka. Kambagi, Sevilla po. Oo, ito siya guys. Para may liwanag. Ay, ito. Ay, oo, itong mga to. Isa sa pinakamatagal na sementeryo na itong pinuntahan natin dito sa Bohol. Pero, karamihan din ng inilibing dito ay naapektuhan ng husto nung time na lumindol dito. Kaya mapapansin nyo na uka-uka o lubog-lubog ang bawat lupa. So, bago natin puntahan, ay sana kung sensitive ka lalong-lalo na sa mga pagdating sa mga buhay ng iba na may kinalaman sa pagtapos ng kanilang sariling buhay, ay wag nyo na lang pong ipagpatuloy. Pero kung interesado kayong mapanood ang mga storya ng mga totoong inilibing at mga puntod na ating pupuntahan ngayon, ay ipagpatuloy lang at maaring i-like ang ating video bilang suporta mga master. Sa sobrang lakas nga daw ng lindol dati dito, dyan sa mismong kalsada ay nagbukasan ang mga nitso at nagkanda tibag-tibag ito, nagtalsikan din ng ibang mga kabaong pa na may mga bagong libing parawang ilan. Sa lakas nga daw ng impact, ganun ang nangyari. Hindi kayo matakot yung mga dumadaan. Sabi nila, ba't may ilaw dun sa sementeryo? So far, may itaas na yan. Halos kamukha din pala ng pinanggalingan kanina. So ito na nga siya. Itaas na yung damo. Ayan, tignan nyo guys, 1943, namatay, tas nasundan 1953, 54, 1943, 1990. Ang dami nakalibing dyan. So, diba, pag walang story, walang masyadong ganap. Ay, ito lang yung needs, yung libing na napatay. May kamuting kahoy dito. Oh no! E di, ang tataba ng mga nito. Kakain ka ba guys ng kamuting kahoy sa patay? Sa ayun, ang taba nakalutang, angat na yung laman. Sana all kahit hindi pa hinuhukay, may laman na. Ayun guys, naku po. Sorry. May kamote sa sementeryo guys, Kain ka ba ng kamote sa sementeryo? Ito yung kanyang punong guys. Taba. Bongga yung fertilizer nila dito ba. Ang ganap dito guys. Pili ko mababait yung mga nakalibing dito, kaya walang masyadong ganap. Nagpapakreepy pag madumi yung sementeryo, pero pag malinis, mga nakatanim sa gilid ng patay. Alam ko na, gets ko na. Baka yan, favorite nila yan or what. Guys, comment below na lang po dito sa Bohol, mga taga Bohol. Boholanon. Nakakita ko ng dito 700 meters or 800 meters po yung layo. Mula po rito sa pinaka highway. So dito guys pala, pag naglilibing nga sila, isa ang tito ko sa kasama sa nakikipagbayanihan na magbuhat din po ng mga kabaong na inililibing. Dinadala po mula doon sa mismong daanan, yung pinanggagalingan ng karo, and then sasaka yung patay hanggang dito na nga po yung diretso na rito sa sementeryo. So ito mga master, binalikan po namin kasama po yung anak po ng tito ko dito po sa Bohol. Yung sementeryo po kung saan po yung mismong nagpakamatay, tinapos yung sarili. Pinsan niya po ito. Oo. Hindi mo siya totally classmate.
Sabi, ba't ka pumunta ng ganyang gabi na Master G? Eh bukas na po kasi yung flight ko guys. Pa Manila. Kaya wala na akong time. Ngayon ko lang po ipupuntahan itong kanyang libingan. Pero sana, alam ko lagi ko naman kayong kasama. Malakas din ang loob nyo. Eh, sama-sama na lang tayong palakasan lang loob mga master. Ito yung mismo daanan. Kapag naglilibing sila, hindi na kaya dito ng karo. Bubuhatin nila yung kabaong mula doon sa pinanggalingan natin kanina papunta rito. Pero dito sa part na to medyo creepy, tingnan nyo. So ito mga master, ito na yung mismong puntod niya. Tayo masyado magtatagal kasi iba yung nararamdaman ko. Saan ba rito? Doon lang. Dito tayo. Kapansin-pansin na parang may lumipad na hindi ko maintindihan kung iba ito tubi pero sobrang laki naman. Hindi ko to napansin nung dito kami. Wait lang po ah. Saan siya nilibing? Dito. Wala, hindi nakita. Sino bang una nating... Akala ko ba yung ano muna, yung bata. Doon, dito. Ito muna, unahin na. Kasi yung isa alam ko na guys. Saan yung bata? Yung 5 months? Dito. Tingnan natin. Tama. Nasaan? Baka pinaglalaroan ka na naman. Nung nakaraan, hinanap namin yung kuweba, biglang alam niya na yung ano, biglang nawala. Nasaan na? Ano yung storya dito? Yung sa 5 months? 5 months na. Ano yung storya? Nagmumotor. Ano sabi mo? Nagmumotor yung... Sumasakay ng motor palagi. Yung mama? Oo. Ug-ug. Laglag. Nalaglag. Ilang ano to? 5 months? Oo, 5 months. Tapos anong nangyari? Yun, nalaglag. Kayong pinagukay. Ano itsura ng bata? Nakita niyo? Malit pa. Yung bagong, yung bagong inanak. Ay, Bagong-bago, wala pang, hindi pa kumpleto. babae o lalaki? Babae. Lalaki. Lalaki siya. So dyan na po siya inilagay guys. Hindi pa kumpleto ang mamukha niya. Bakit ba dito tayo dumaan? Para tayo nililigaw kanina pa. Bakit dito pa tayo dumaan? Wala. Nakita siya guys. So ito. Hindi ko na po papakita yung details So pinanganak po siya ng 2007. Namatay po ng 2024. Hindi umano sabi. Nung araw pala na yun, planado niya na yung gagawin niya sa sarili niya. Ito warning po, trigger warning po story. Para din po sa meron po itong paksa ng pagtatapos po sa sarili nilang buhay, binabawian nila sa sarili nilang buhay. So ngayon nangyari, inutusan pala siya ng tatay daw niya na iluto yung isda kung ayos sumama sa swimming ng araw na yon. Ngayon may plano na pala ito. So ang ginawa nito, mga master, ay naghikog sa Bisaya or tinapos yung sarili sa pamamagitan po ng lubid. Alam niyo na po, hindi ko na po masyadong sa kanyang kwarto. Ngayon, nung nag-swimming daw, ang pagbalik daw is nakain pa daw umano ng papa niya yung nilutong isda. And then nagtataka daw sila kasi sinasama nila bakit ayaw sumama. Parang wala nang gana or something. Tinapos na yung sarili. 2 taon pa para magtungtong siya ng 18 ang kanyang edad ngayon. Namatay po siya nitong January 2024 po. Ang sabi, yung paa daw, nakatungtong pa sa Kahoy. Sa kahoy. So anong oras daw dumating sila noon? Ang gabi. Pag-uwi na, galing sa Swimming. Ngayon, nakita sa kapitbahay yun. Tinawagan. kapitbahay ang nakakita? Oo. Tinawagan sila. Pero nagtataka lang ako, paano pa nakain pa ng tatay niya yung niluto niya isda? Oo. Bakit? Nakakain pa sila noon na kahit namatay na yun. Hindi naman sa guys, sa pasensya na po. Sana wag niyo na po masamain tong tanong ko. Nakakain pa nila. Nakain pa rin niya, ng tatay niya. Nabutan nila ng luto eh. Ano? Inabutan nilang niluto kasi kinain nila. Pero hindi pa nila alam na patay na. Patay na.
Alam na nila. Mm. So kinain pa rin nila yung niluto noon. So sa madalit sabi, no choice pa rin, kinain pa rin nila dahil yun nga, normal naman tayong kakain. Kaya lang, ang nagluto pa rin, sinunod pa rin itong... Utos. Ha? Sa utos. Oo, Utos sa ng ama. tatay niya. So ngayon dito tayo. Ngayon, inaasar siya sa kanilang school daw ng Boy Tapang. Hawig daw ni Boy Tapang. Pero bigyan ko kayo ng konting sa kanyang... Yan po yung ano niya. Huwag na nating ipakita talaga. Yung kanyang nakalagay sa tarpaulin. Tapos, dito may nakalagay po dito na... So dito may nakalagay po dito sa verse ng Bible na Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. So yan po. Gagaw. Parang pinsan. Pinanganak ng 1985 at 2020 lang po namatay. Ano, parang bumabato na yun. Agi lang po kami. Hindi po kami nandito para manggulo. Ano? Hindi tayo dumaan. Security dyan. Ay! Ano to? Ano yan? Oh my gosh. Kinabahan. Hayop. Kinabahan ako. Ano to? Ay, shucks. O yan. Ano to? Ay, manika. Teka, videohan mo ako. Ba't may manika dito? Videohan mo ko dito. Ayan guys, nakita ko po. Ay, pakita mo. Para makikita mo. Manika. Parang bago lang nilagay. Para nga. Bakit may manika sa ano? Hindi kita makita. Bakit may manika dyan sa daan? Hindi ko alam. Hindi ko naman ito napansin kanina. Oo. Guys, pasensya na po. Kailangan ko talagang hawakan eh. Naka-plastic na. Wala ako talagang dinalang gloves dahil hindi naman expected na makakakita tayo ng ganito. At dito pa talaga sa sementeryo mga master, nakakapangilabot. At ano kaya ang dahilan o sino ang naglagay ng manikang ito sa sementeryong ito na wala naman kami nakitang puntod ng mga bata or what. Dahil kadalasan nga nilalagay ito sa mga puntod ng mga bata, yung mga gamit ng namatay na naging tradisyon na rin nating mga Pilipino. Ano po siya? Bakit naka-plastic kasi may manika? Wala akong puntod ng bata dito. Pakita mo nga, dyan sa baba. Yan. Diba? Yan galing. Wala naman. Dito ko siya nakita ngayon. Wala namang puntod ng bata dito mga master. Bakit may manika? Ang creepy naman. Tutok mo ba? Sabi nila scripted eh. Oh, wala pong bata ditong puntod. At saka may nambabato kanina pa, di ba? Oo. Oh my gosh. Huwag na natin i-cut. Baka sabihin nila eh. Ito, sa maniwalat po hindi ko naman po pipilitin ng sino man. Nakakita po tayo ng manika dito sa sementeryo guys. Usually, nakakakita naman ako before. Pero hindi po ganitong kabago. Parang sinadya. Oh my gosh. Nakita mo. Ang creepy. Ba't ganyan? Naka-plastic pa. Ay, baka mo, kinikilabutan ako. At hindi ka ng balahibo ko guys, oh. Baka mo. Relax lang. Hindi ako talaga sa bulto mga mas. Alam nyo yan. Yung ahas eh. Kasi sign na yun, nakakita na kami ng patay. So kung may patay, may buhay na ahas. Dali natin. So guys, ano po, dadaling ko. Doon ko na lang po titignan. Kinikilabutan ako dito eh. Kasi ano, wala naman pong bata dyan oh. Puntod. So kung may maglalagay man, ito naman eh, 1966 pinanganak. Yung isa naman, 2016, lalaki naman yan. Bakit naman lalagay ng manika? Ito naman, 1975. Nasa daan siya eh. Tara. Ganin natin dito. Ayok. Bakit walang daan dyan? Saan tayo? Dito. Balik tayo dito. Labutan ako ba? So guys, ano yung nakita ng mga manika? Gagi, baka dala mo to ha? Hindi. Hindi ko dinala yan. Baka nagpa-prank ka, gaga ka.
Baka mga muna. I-video mo ko. Pakita natin sa kanila guys. Ang creepy. Nakatakot. What if dalhin natin to sa bahay ngayon? Kasi yung mga ganito guys eh. Pero ito, sabi kasi albularyo sa akin, yung mga ganitong manika is, or mga kahit anong gamit sa sementeryo nang galing, masamang dinadala sa bahay. Pero depende po sa paniniwala nyo yun. Ako may paniniwala naman ako na ano, sa akin, sa sarili ko. Pero hindi na po namin dadalhin. Hindi ko na rin, babalik ko pa ba doon? Wag na. Diyan na lang no, iwan na lang natin dyan. Sumasakit yung tiyan ko. Lapit mo nga. Ba't ganyan? Ay, ang dumi na. Tingnan mo. Oo. Madumi na siya guys. So mukhang matagal na siya nakalagay dyan. Yung mga sapot-sapot pa. Ang creepy nitong manika. Ano mo nga ako pang thumbnail? I-alay mo pa na konti. Yan. Tapos pakita mo to. Ang thumbnail. Creepy. Pasensya na guys. Kailangan kong humawak eh. Wala na akong choice eh. Kalbo pa. Lapit mo. Pakita mo yung mukha. Ay, yung mata niya guys. Ay, ba't gumanyan? Okay. OA lang ako. Ay, oo, yung mata niya wala na. Mukhang luma na nga. Oo. Dalhin ko na lang to. Parang gusto ko siyang gawing collection guys. Ito po, disclaimer. Kung dadalhin ko man po, may paniniwala naman akong sarili ko. So, nasa sa akin na po yun guys. Baka mamaya may dalang swerte ba ito? Hindi natin alam, di ba? Kasi itinabon lang dito eh. Wala po siya, hindi po siya inilagay sa isang puntod. So, dalhin ko na lang. Kaya nagtataka ko, bakit nila inilagay sa sementeryo? Baka mamaya may mga larawan na naman dito ba? Ayun, no? Tingnan mo, ang dumi na eh. Tingnan mo ah. Uy, gising. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang maniwala ko. Nalasing. Kagabi. Guys, joke lang po. Hindi ko po dadalhin to. Iwanan ko na lang. Hindi ko kaya. Parang iba'y amoy eh. Creepy. Ba't naglalagay ng manika dito? Naka-plastic pa ha. Fairness. Dito lang natin lagay. Tali natin. Creepy. Diyan na lang po namin nilagay guys. Kasi sinusunog naman po dyan. No? Basurahan naman po siya. Baka susunugin na talaga. Hindi iniwan lang doon sa ano. May nag-ano lang doon sa ano. Tara. Ito na. So guys, dito yung parang pinaka bantilan.